Kapitulo 2:15. Ayan, ulit na naman. Na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas at mga palatuntunan, upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Amen. Sa dugo ni Kristo, inalis niya na yung pagkakaalit. Ano yung pagkakaalit? Yung batas na yan at patutuntunan para sa kanila. Ngayon, inalis niya na. Wala nang para sa kanila, kundi para sa lahat na. Bukas na para sa lahat. Ang mga hintil ay kasama na rin. Kasama na ang pinangakuan na magtatamo ng pangako na buhay na walang hanggan. Hindi yung kasama sa pagtupad ng palatuntunan at kautusan na hindi na dapat, unang-una, hindi na napapanahon. Tapos na yung panahong yon. Kung mayroong pagpapatupad na panahon, mayroon din katapusan ng panahon ng pagtupad. At tinapos na ng ating Panginoon. Kaya nga nung siya nakatapos sa cross, ang sabi niya, it is finished. Natupad na. Bakit ko sinabing it is finished? Sabi niya, hindi ako naparito upang sirain ang kautusan, kundi ito pa rin. Natupad ba ng Panginoon? Tapos. Kung natupad na, tapos na. Yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ngayon, dahil natapos na, ang tawag dito, pagbabago. Tatanggapin ba ninyo ang pagbabago ng batas at palatuntunan? Amen. Ito ang ginawa ng Panginoon. Yun din ang trabaho ng Panginoon. Siya ang tagapamagitan ng luma at gayon din ang bago. Kung mayroong pagkakaiba ang bago at luma, sapagkat nilagyan ng Diyos ito ng limitasyon hangganan. Kung walang pagkakaiba, yun din ang batas hanggang ngayon, wala na pong halaga na siya ilalagay sa gitna upang mamagitan. Correct. Ayan. Hindi pwedeng ipatupad ang bagong palatuntunan na hindi nagwawakas yung naunang tipan at palatuntunan na ibinigay ng Diyos. Ayon po sa banal na kasulatan, hindi po ayon sa atin. Ito po ang mga patunay. Hebreo Kapitulo 7, talatang 12. Sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote, ay kinakailangan palitan ang kautusan. Amen. Linaw po sa Biblia. Hindi na kailangan ipaliwanag, hindi na dapat questionin. Kung pinalitan ang pagkasaserdote, kailangan din namang palitan ang kautusan. Saan kautusan na paloob yung mga kapistahan na yan? Ayan. May batas yan. Kapag hindi mo sinunod, pinapatayan. Yung pinangingilin yan, ipinatutupad yan. Ayan, yan po ang malinaw. Kailangan baguhin. Hindi po ako may gusto magbago. Si Kristo mismo ang nagbago nito. Ang gagawin natin, sumunod sa pagbabago na ginawa ng Panginoon. Correct. Yan ang trabaho natin. Okay, 22. Hindi pa rin. Ay gayon din naman si Jesus ay naging tagapanagot sa lalong mabuting tipan. Amen. Siya na nga ang sumagot sa atin eh. Siya na nga ang panagot. Tumubos, panagot, surety, sabi po ng Biblia. Okay. Hebreo 8:6. Datapwat ngayon kinamtan niya ang ministeryong lalong marangal. Palibhasay siya na may tagapamagitan sa isang tipan lalong magaling, na inilagda sa lalong mabubuting pangako. Amen. Mas magaling na tipan, mas magaling na batas, mas magaling na palatuntunan. Bulong ng bulong ito, ang gaganda ng bersikulo. Tingnan mo na, di pa tapos. Hebreo 8:13. Hindi na po akong papaliwanag. Basahin na ninyo yung bersikulo. Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan. Amen. Ano pa? Ay niluma niya ang una. Niluma ang una. Hindi ba naman yung... Kaya napakasimple na tanong ko, ang patutuntunan ba ng Diyos ay nagbabago ba o pare-parehas ba? Ang sagot, opo. Ang Panginoon ang sumasagot. Depende. Ayan, may luma at saka may bago. Ayan. Ano, tama na ba? May karugtong pa eh. Ay, meron pa. Sige, meron pa pala. Sige. Datapwat ang nagiging luma at tumatanda ay malapit nang lumipas. Ayan, okay. Wala ka masasabi dyan, ha? Ayan, nasa inyo na yan. Hebreo 9:15. Ayan. At dahil dito'y, siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan, upang sa pamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan, ang mga tinawag ay magtanggap ng pangako na manang walang hanggan. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Yun pala ang ibig sabihin.
na inalis niya ang pader ng paghihiwalay. Dati-rati ang mga hintil walang pag-asa. Israelitas lang ang kausap. Israelitas lang ang katipan. Ipinagbabawal na sumali ang mga hintil. Bawal dito sumali ang mga hintil. Wala kayong mababasa sa Biblia na kasama rito ang mga hintil. Ipinagbabawal ito sa kanila. Ulitin ko po. Ipinagbabawal ito sa kanila. Okay. Basahin po ninyo. At inuulit ko na sa inyo, ulitin ko pa. Ito ay hindi pinatutupad sa mga hintil. Ito ay sa mga Israelitas po lamang. Mga kapatid. Litra por litra ang usapan dito. Ngayon, kung tumawag siya ng bagong bayan, tumawag siya ng bagong mga taong maglilingkod sa kanya. Pero ang batas at palatuntunan, hindi na katulad ng batas at palatuntunan sa mga Israelitas. Amen? Amen. Ang pader ng paghihiwalay, mula nung inalis niya ang pader ng paghihiwalay, ang mga hintil na ngayon ay kasangkap na ng pangako. Kasama na sila sa pangako. Ibinahagi na ng Diyos ang nilang pangako. At ito ay nangyari dahil sa pagkakapako ni Kristo sa cross. Amen? Basa, Colosas 2:14. Tingnan ninyo kung gaano kahalaga ang pagkakatawang tao ng ating Panginoon Diyos. Na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin. Amen! Pinawi! Na hindi naaayon sa atin. At ito'y kanyang inalis na ipinako sa krus. Amen. Kanino siya nakikipag-usap? Hindi sa Israel, sa mga hintil. Bakit? Si Pablo ay apostol at ministro ng mga hintil. Ang batas at ang palatuntunan sa lumang tipan ay hindi para sa mga hintil. Kaaway sila ng batas at palatuntunan. Ngunit salamat sa pag-ibig ng Diyos, binago niya ito. Praise the Lord. Amen? Binago po niya ito. Hindi ko po sinabi na ako ang nagbago. Ang Panginoon mismo sa pagkakabuhos ng kanyang dugo sa Kalbaryo. Tapos na yung mga batas at palatuntunan na yan. Amen? Amen? Yung sinabi ninyong Hebrew 11:28, yung Paskwa na yun, hindi Paskwa ng Panginoon sa bagong tipan yun. Ikinuwento lang yung Paskwa nung lumang tipan. Na ano yun, yung kordero ay pinapatay. Iniaalay. Sa bagong tipan, wala nang ganong pagtupad ng Paskwa. Yan po ang katotohanan, mga kapatid. Ilang minuto na yan? Baka over-gabakot na tayo. 30 minutes lang. Okay na muna yun. Sige po.